as morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Your light leads me from above. Isang bago at puno ng pag-asang umaga muli kaibigan. Ako ang iyong kaibigan Narcaranza na nagsasabing, because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassions never fail. They are new every morning. Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan sa bawat isa sa atin na muli niyang ipinagkaloob ang buhay na ating taglay ngayon. Tayo po ay nakabangon at dahil yan sa kanyang kagandahang loob na patuloy na pinararanas sa bawat isa sa atin. Dito po ay patuloy namin kayong welcome sa ating palatuntunang Rise and Reflect dito sa ating himpilan, AWR 89.1 FM. At sa atin pong programang ito ay pinasisimulan natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa ating Panginoong Diyos, sa pagbabasa ng Kanyang salita at sa pananalangin. Akin pong binabati ang ating mga tagapakinig sa iba't ibang dako ng ating bansa. Dito po sa Montalban, meron po tayong mga taga-subaybay. Diyan din po sa Tarlac, sa Pangasinan at sa Ilocos Sur. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa ating palatuntunan. Diyan po sa San Pedro City, sa Batangas, at sa Talisay, Cebu. Salamat po sa inyong pagtangkilik dito sa ating palatuntunan. Napakabilis po ng ating panahon. Ngayon ay ika-20 ng February, Thursday. At sa umagang ito, atin pong tutunghayan ang ika-41 kabanata ng Genesis, talatang 1 hanggang 36. At pakinggan niyo po ang sinasabi ng Biblia sa bahaging ito ng Genesis. After 2 years, nanaginip ang hari ng Egypt. Nakatayo daw siya sa tabi ng Nile River, tapos biglang may 7 magaganda at matatabang baka na umahon sa ilog at kumain ng damo. After nun, may 7 pangit at payat na baka naman na umahon din sa ilog. Lumapit sila at tumayo sa tabi ng ibang baka. Kinain ng mga payat na baka yung matatabang baka. Tapos nagising ang hari. Nakatulog ulit ang hari at nanaginip ulit siya. May 7 uhay daw ng grain na tumubo at unti-unting lumago. Malaki at mataba ang mga yon. After nun, may tumubo pang 7 uhay ng grain, pero payat at lanta ang mga iyon dahil sa init ng hangin sa desert. Tapos kinain ng mga payat na grain yung matataba.
Nagising ang hari at na-realize niyang panaginip lang pala yun. Kinabukasan, hindi siya mapakali, kaya pinatawag niya ang lahat ng mga magician at wise men sa Egypt. Kinuwento niya yung mga naging panaginip niya, pero walang makapag-explain nito sa kanya. Tapos sinabi nung taga-serve ng wine sa hari, "May kasalanan po ako. Ngayon ko lang naalaala. Dati po, nagalit kayo sa amin ng head ng mga panadero at pinakulong nyo kami sa bahay ng kapitan ng mga guard. Isang gabi, pareho po kaming nanaginip, tapos may kanya-kanyang meaning yung panaginip namin. May kasama po kami doong binatang Hebrew, yung alipin ng kapitan ng mga guard. Kinuwento namin sa kanya yung panaginip namin, tapos inexplain niya sa amin yung meaning nun. Nangyari pong lahat yung mga sinabi niya sa amin. Nabalik nga ako sa posisyon at binitay nga ang panadero. Pinatawag agad ng hari si Joseph, nilabas siya sa kulungan, tapos nag-ahit siya, nagbihis ng bagong damit, at humarap agad sa hari. Sabi ng hari sa kanya, "Nanaginip ako pero wala ni isang makapag-explain noon sa akin. May nagsabi sa akin na kaya mong mag-explain ng panaginip." "Hindi po ako," sabi ni Joseph. "Ang Diyos ang magbibigay ng magandang paliwanag sa panaginip niyo." Kinuwento ng hari ang panaginip niya. Nakatayo daw ako sa may Nile River, tapos may 7 magaganda at matatabang baka na umahon sa ilog at kumain ng damo. After nun, may umahon din na 7 pangit at payat na baka. First time kong makakita ng ganon kapayat na baka sa Egypt. Tapos kinain ng mga payat na baka yung mga matabang baka. Pero after nilang kainin yon, parang walang nagbago sa kanila. Ang papayat pa rin nila. Tapos nagising na ako. Nanaginip ulit ako. May nakita akong 7 uhay ng grain na malaki at matataba. Tumubo yon at unti-unting lumago. May 7 uhay din ng grain na tumubo, payat at lanta naman ang mga yon dahil sa init ng hangin sa desert. Kinain ng mga payat na uhay yung matataba. Kinuwento ko ito sa mga magician pero walang makapag-explain ito sa akin. Sinabi ni Joseph sa hari, "Pareho lang po yung meaning ng dalawa niyong panaginip. Pinapakita sa inyo ng Diyos kung ano ang gagawin niya. Yung meaning po ng 7 matabang baka ay 7 taon at 7 taon din ng meaning ng 7 uhay na may madaming grain. Parehas lang po ang meaning nila. Yung 7 payat na baka at 7 payat na uhay ay 7 years ng tagutom. Sabi ko nga po sa inyo, pinapaalam sa inyo ng Diyos kung ano ang gagawin niya. Sa loob ng 7 years, magiging masagana ang buong Egypt. Pagkatapos noon, 7 taon na tagutom naman. Makakalimutan ng lahat ang masaganang taon ng Egypt kasi masasalanta sila ng tagutom. Hindi na nila maaalala ang masaganang taon dahil sa sobrang tindi ng tagutom na kasunod noon. Mahal na hari, 2 beses nyo yang napanaginipan. Ibig sabihin, tinakda na yan ng Diyos at malapit nang mangyari. Kaya ngayon, pumili kayo ng taong matalino at may kakayahang mamahala sa buong Egypt. Tapos mag-assign kayo ng mga magsusupervise sa lupain para ipunin ang 20% ng mga ani sa loob ng 7 taong sagana ang harvest. Ipakolekta nyo sa kanila ang lahat ng pagkain sa time na yon. Tapos ipaimbak nyo ang mga yon sa mga bodega ng mga city. Pabantayang mabuti. Yung mga naipong pagkain ay gagamiting supply sa paparating na 7 years na tagutom sa Egypt para hindi mamatay sa gutom ang mga tao. Sa bulwagan ni Paraon. Sa kabanatang ito ng Genesis, kabanatang 41, makikita natin si Faraon na nabagabag sa isang serye ng mga nakakagambalang panaginip. Upang malaman ang kanilang kahulugan, handa siyang subukan ang kahit na sino o kahit na ano. Pinatawag niya ang mga matataas na dalubhasa sa kaharian para tanungin ang kanilang interpretation. Sila ang pinakamatatalino at piling-piling mga edukado sa buong kaharian. Ang mga lalaking ito ay pinili mula sa hanay ng magagaling hanggang sa sila ay nagsipaglingkod bilang mga tagapayo ni Faraon sa kaharian ng Egypt, sa Ehipto. Ngunit sila ay nataranta at walang masabi, hindi ma-interpret yung napanaginipan ni Faraon. Siguro ay nakaramdam ng matinding desperation si Faraon. At naalaala naman ng punong katiwala ng Kopa na ang dati niyang nakasama sa kulungan ay
maaaring makatulong sapagkat naranasan nila na nagkaroon din ng mga panaginip at binigyan nyo ng interpretation. Mahalagang pansinin natin, kaibigan, kung gaano katakataka na talagang nakinig si Faraon sa payong ito ng punong katiwala ng kopa, ng butler, para patulan ang isang nasa kulungan. Hindi kilala at hindi kabilang sa matatalinong tao sa kaharian, pinatawag nga si Joseph ni Faraon. Ang hindi inaasahang pagpapatawag na ito kay Joseph ay nagpapakita ng kabiguan ng karunungan ng mga magician at matatalinong tao sa Egypt. At sa kabilang banda ay ang pagpapakita naman ng kapangyarihan ng Diyos na ayusin ang paglaya ni Joseph mula sa bilangguan. Nang naalaala nga ng katiwala ng kopa si Joseph, talagang ang Diyos ang nakaalaala kay Joseph at nagligtas sa kanya. Ipinaalaala lang ng ating Panginoong Diyos doon sa katiwala na mayroong isang lalaki doon sa kulungan na maaaring magbigay ng interpretation sa panaginip ng Faraon. Nang si Joseph ay pinuri ng Faraon bilang isang bihasa sa interpretation ng panaginip, agad na ibinigay ni Joseph ang papuri sa Diyos. At kahit na sa pagpapasimula pa lamang ng kanyang pagpapahayag ng panaginip ng hari, ay sinabi na kaagad ni Joseph na ang Diyos lamang ang makapagbibigay ng tamang pakahulugan doon sa panaginip ng hari. Sa kabila ng lahat ng pagdurusa na dinanas ni Joseph, Joseph still affirmed his faith in God's sovereignty over his life. Kay Faraon at maging sa panahon hanggang sa susunod na 14 na taon. Hindi siya nakitaan ng pagtatampo o sama ng loob sa Diyos. Kinilala niya ang Diyos na siyang nangangasiwa ng kanyang buhay at kung ano ang kanyang mga sikreto. Isinulat ni Apostol Pablo sa Filipos, Kabanatang 4, talatang 11 hanggang 13. Natuto akong maging kontento anuman ang mga pangyayari. Alam ko kung ano ang nangangailangan at alam ko kung ano ang magkaroon ng kasaganaan. Magagawa ko ang lahat ng ito sa pamamagitan niya na nagbibigay sa akin ng lakas. At sa Filipos, Kabanatang 4, talatang 11, hindi ko sinasabi ito dahil nanghihingi ako ng tulong sa inyo, kundi sapagkat natutunan kong maging kontento anuman ang kalagayan ko. Kaibigan, mahirap maging kontento sa ating kapanahunan ngayon. Ngunit kung ang ating Diyos ang nasa sa atin, bibigyan tayo ng contentment sa ating mga karanasan kahit na ito ay mahihirap. Kaibigan, nalaman ni Joseph na ang Diyos ay kasama niya. Kinilala niya ang Diyos sa kanyang buhay. Maging sa pagkaalipin, sa bilangguan, at maging sa court ni Faraon. Sa iyong palagay, bakit pinahintulutan ng Diyos si Joseph na magtiis ng husto sa mahabang panahon bago siya iligtas, bago siya iahon sa ganong kahirap na kalagayan? Paano mo ito maiuugnay sa iyong karanasan, sa ating karanasan bilang mga mananampalataya? Para sa iyong comment and reflection, maaari mo itong ipadala sa atin pong numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. At para naman po sa inyo na nasa YouTube channel and Facebook page, dyan po sa comment section, pwede nyo pong i-comment ang inyong reflection sa bahaging ito ng ating pagbabasa. Sa atin pong pagpapatuloy, nais kong ihandog sa inyo ang isang magandang awitin na inawit ni Clarin kay Gusilatar, Sa Diyos Walang Lihim. Pakinggan po natin ang makalangit na awiting ito.
Maraming salamat, Claren. Tunay na ang ating Panginoong Diyos ay Diyos na makapangyarihan sa lahat at alam niya ang lahat ng mga nangyayari sa buong sanlibutan kahit na ang ating mga iniisip at mga kalagayan ay alam ng ating Panginoong Diyos. Wala sa Kanyang maililihim. Kaibigan, sa bahaging ito tayo ay dadako sa ating pananalangin at nais kong makasama ka namin sa paglapit sa Panginoon sa pamamagitan ng ating pananalangin. Lalo na po kayo na nagpahayag ng inyong mga prayer requests dyan po sa comment section at sa atin pong numero na ibinigay. Tayo po ay manalangin. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang iyong mga kaparaanan ay hindi namin minsan maunawaan. Turuan mo kaming laging magtiwala sa iyo, maging kontento sa mga paglalaan mo. Tulungan mo po kaming magtiis kung kinakailangan. Idinadalangin namin, Panginoon, na ipadama mo sa amin na kasama ka namin sa mga kahirapan. Bigyan mo po kami ng lakas ng loob na ipahayag ang iyong kadakilaan sa aming mga pagtatagumpay. Amang banal, alam niyo po ang mga pasanin ng aming mga kaibigang gumising ng maaga, nakinig ng inyong salita, at nagpahayag ng kanila pong mga burden. Dakilang Diyos, inyo pong tugunin ang mga pangangailangang ito, ang mga panalangin ito, sang-ayon sa inyong mabuting kalooban. At tulungan niyo po ang bawat isa sa amin, ang aming mga kaibigan, na isubmit ang aming mga sarili sa inyo at unawain na ang inyo pong mga kasagutan ay hindi po laban sa amin, kundi upang palakasin kami sa pananampalataya at mailayo sa pagtalikod sa inyo. Maraming salamat po na inyong tinugon ang aming mga panalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Kaibigan, ako po ay muling nagpapasalamat sa inyong maagang pagising. Sumama kayo sa akin sa bahaging ito ng ating paglilingkod na nakinig sa salita ng ating Panginoong Diyos. At para po sa inyong patuloy na pag-aaral, akin pong ini-offer ang atin pong Bible Study Guide na Explore. Ito po ay 24 lessons ng mga mahalagang paksa sa Biblia na makakatulong na higit nyo pang maunawaan ang kalooban ng ating Panginoong Diyos. Ang gagawin nyo lamang, ito po ay libre, ay ipadala ang inyong kompletong pangalan at address sa atin pong mga numbers 0917-1742-777. 0917-1742-777 at sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. At para naman po sa inyo na nandyan po sa Facebook page at sa YouTube channel, dyan po sa comment section, inyo pong i-comment ang inyong pangalan, kompletong address at contact numbers para mas mabilis po naming maipapadala sa inyo ang Bible Study Guide na amin pong ini-offer sa inyo. Kaibigan, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. Ito ang iyong kaibigan, Narcaranza, na nagsasabing kung ang salita ng Diyos ang iyong gabay, ang landas mo ay hindi masisinsay. Manatili po kayong nakikinig sapagkat ihahandog pa namin ang mga makalangit na awitin at ang mga pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos sa atin pong himpilan sa buong maghapong ito. God bless. As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed.
promise is true. With every dawn I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect what promise is true. With every dawn I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Rise and reflect on promises true.